Yo, check mga kanok na paputok na balita sa inyo, putok na balita sa akin. For today's video mga tol, gagawa tayo ng review when it comes dito sa track na inilabas ni Shay ng title ay Om. So ito mga tol, na-reactionan ko na to sa live ko. Pero as far as I know, magkaibang live dito sa uploaded video. So sabi ko, para sa mga fans, mga paputok natin dyan na hindi nakakapanood ng live ko, sige, gawa natin to. Tapos sunod natin yung kay Abro naman. No? Sakit kasi nito eh. So sige ha. Yung shoutout nga pala sa ating mga paputok dyan. Ayan. Marami akong gagawin pa eh. Yung kay Skastakli, yung kay Chris Maglas, Kuya Hambog, marami pa. Pero sige, isa-isayin natin yan. Let's go! Ay, wala pang record pala. Wala record. Kulang sa pansin, season vet pero tasteless, mga bagong patikim. Si Broski, masyado na salty, gusto mo bang ako pa'y mag-asin? Sige sa miss yun, gusto mo ng issue, mag-ubusan tayo ng magazine. So dito mga tol, sa unang bitawan dito ni Kuya Shay, mapapansin nyo na meron letter dito sa gilid na I miss you. So it's all about Abra, no? Na kung saan may isang rapper na kung saan di ba si Abra ay na-diss si Josh Callen or SB19 or sabihin natin marami pang iba na parang something mais something like that. At the same time, si Kuya Shay kasi mga tol napahagingan din ni Abra sa isang trap na nabanggit yung sa malamig. So hindi ko alam kung may beef pa talaga sila noon time na yun, pero habang tumatagal kasi para siyang marketing strategy yung nangyayari na yun pala, milalabas na Honor King, something like that. Ewan ko ha, pero yun yung nakikita ko. Pero sige, balik tayo dito sa lyrics. Tasteless, tapos patikim, salty, asin, since I miss you, gusto mo ng issue, sige, bubusa kita ng magazine. So ito na nga, irarat-rat na dito ni Shay yung mga, what do you call this, yung mga issue na gusto niyong marinig. Siyempre, yung mga gusto makarinig ng issue eh. Ganyan naman ang mga Pinoy eh, di ba? Eto na, Abra. Alam niya mapatay ng mama niya? FYI sa nanonood at miss niya yung mama niya, kaya gusto na sumunod. Okay, sige, pero ba't nilibing kita? Hihiwalay kita ng puntot para maranasan naman na mamas boy na tombo mo ko. Stop, teka, masyadong personal ganyan. Rana, wala kay mo, reklamo, all is fair sa love at kaya siguro kaya ito yung mamakol sa eksena na pasapok to bumatong mamanilot sa pareho lumaban sa stage pero yung isang cancer hindi nakuha sa pera. What the fudge, man? So ito mga tol, isa sa pinakamasakit talaga para mahalungkat pa yung buhay ng patay na, no? So ito nga, yung mama ni Abra, at the same time nabanggit din dito yung pagkatapos kitang patayin, iiwalay kita ng puntod, so maranasan mo naman bumukod sa nanay mo, di ba? Kasi karamihan dito sa atin sa Pinas, kapag kayo mga puntod, para pinagsasama-sama siya, di ba, na magkakapatong yung pamilya. Tapos dito mga tol, napatrowback nung bumatel mama ni Lanceta. Ito na yung mga tol na parang ikinukonsider ni Shay na cancer gaming yung mama ni Lanceta. When we talk about cancer, pagka mga gamer ka kasi, huwag yan tol, cancer sa laro yan, di mo alam yan, parang gano'n. So parang gano'n yung bumatel sa laban yung nanay ni Lanceta, habang yung nanay naman ni Abra hindi nakalaban sa stage, no? Stage entablado o kaya stage ng cancer. Hindi nakuha sa pera, di ba? So kahit anong yaman ni Abra, hindi nakuha sa pera na mapagaling yung nanay niya. Speaking of pera, asan yung niyayabang mo? Dami kang pera, bili kang bagong mama mo. Angas mo, lagi mo yung niyayabang sa amin. Okay lang yung pera, madali magkaroon nanay mo. Di mo na kaya kita intik. Actually mga tol, to be honest, napakasakit dito pakinggan. Pero pag inisip mo, parang ano lang siya, no? Parang nagtutukso ang mga bata. Don't get me wrong, Kuya Shay. Ay, parang alam mo naman yun, yung parang nagtutuksuan lang na tag dito, nanay mo, may tayo sa puwet, yung mga ganun, may burat sa noo, something like that. Sorry for the word, pero kailangan ko lang i-express yung mga ganun salita. Para siyang ganun, pero masakit siya kasi totoo nangyayari ito eh, di ba?
Totoo kasi, cancers, oh, what the heck. Tingin mo pro siya sa'yo kung nakikita ka niya ngayon mula sa langit. Oo, no, best actor ka sa gawad urian. Eh ngayon, with the way you are acting. Eto mga tol, kumbaga nasisilipan na ng butas ni Shay na, ano to mga tanong na proud kaya mama ko. Ngayon, kung nandun sa part na depression si Abra, di ba? Parang mabubulat-lat ulit, kakalabas lang ni Abra kumbaga, tagal niya nawala, di ba? Pero, huwag mo nang bulat-latin. Proud ng mama mo nung nagkaroon ka ng best actor sa Gawad Urian. Pero ngayon, proud kaya siya sa nakikita sa ginagawa mo ngayon. Gumawa ng katapang mata sa iba. Purpose mo lang ay mandait. Inaasar mo pababa ko dati. Mas mababa ka pa pala sa akin. Tinawag Mababa ni Shay, mababa ka sa akin. Kumbaga parang, pumapatol ka sa sa mga hindi na nating ka-level pero pinapatulan mo pa rin. Parang ganun. Kasi puro dis yung nangyari dun sa content na inilabas niyang control or should I say yung mais. Parang ganun, easy meal, di ba? K-pop, P-pop, ganun siya nagmamatter. yung isa party boy, ikarir mo ngayon nakastak na sa parking. Mas bagay MMDA kasi sa channel mo saan nag-direct na traffic. Wala ka na bang ibang maitapik, kaya babarahan pa sabog di gamit. Kawawa nanay mo, batang kanyang inire, irrelevant na sa Doon mga tol, sa part naman na to, it's all about Josh Callen na nung naghubad mukha daw parking boy. Pero sa totoo lang, sino ba yung ang career na i-stuck na sa parking? So, parang sinasabi na wala ka ng tira ngayon. Abra, sabi ni Shay. Napasalamat ka nga kasi sa channel mo, kaya nagka-traffic ngayon, gawa yan ni Josh Callen or SB19. Na napili mong topic. Okay. Kung kani-kanino na sumasabi, you lost it nung bumitaw siya sa copy. Talking to her, will make you happy. Sige, may tuturo ako na magic, pero hindi to sombrerong may rabbit. Lubid at tupuan, kailangan natin. Isapit mo sa taas, gawin mong kwintas. Yung siya, bigla mo sipain. Ito mo yung storytelling niya dito mga tola. Hindi ko maipagkakaila yung storytelling nito You lost it nung bumitaw siya sa kapit. Talking to her will make you happy, di ba? Okay, may tuturo ko sa yung technique. Hindi to magic, no? Okay? Na sombrerong may rabbit. Yung ginagawa ng karamihan ng mga magikero, no? Oh, parang it's all about suicide yung itinuturo dito ni Shay. Upuan na may talent. Ito yung minsan na ang sinapit ng MC, hindi kasalanan ni Ari. Kamu-kamoy, gusto ng liwanag, kaso sa apoy. Kalang lumapit kung... Ito yung minsan na ang sinapit ng MC ay hindi kasalanan ni Ari. Gamo-gamoy gusto ng liwanag, kaso sa apoy nga lang lumapit. Kung tungkol sa ina mo, Amo nila pag nangawit, gumaan sana, bitbit mo pa sakit. Ang ganda nun. Ganda nun. Kung tungkol ito sa nanay mo, yung awit, gumaan pa yung iyong pasakit. Parang yun yung labasan ng ano mo no, nararamdaman mo. Do kahit buhos mo puso mo sa beat, di na siya magkaka-heartbeat. Biglang change ng beat no? When it comes dun sa beat, no? Galing din no? Iba din yung tirada dun sa beat, no? Na parang hindi na siya magkaka-heart. Yeah, ayoko sana gawin to. Alam ko, pakiramdam, mamatayan bago makamove on. Inabot ng siyam-siyam, it's hard to grasp na di mo na sila mahahagdan. Difference between us though, di ako nagkaganyan. Ito mga tol, no? Actually, parang si Shay medyo concerned pa rin kung tutuusin na. Parang, alam mo yun, parang namatayin din naman ako. No? Namatayin din ako. Even ako, namatayin din naman ako. May grandma. Ito, na-died last year. Pass away. Nakakalungkot to. Kasi yung pinakamamahal mo sa buhay mo, mawawala. Pero, the difference between us, hindi nagkaganyan si Shay. Meaning to say, lumaban siya. Kasi, the more na malungkot ka, do you think masaya ba yung kung nakikita ka ng nawala sa mundong to? Tingin mo ba masaya siya na malungkot ka? Lagi ko sinasabi yun na hindi ganun. Dapat nakita ka niyang masaya dahil doon siya magiging masaya. Read somewhere, the best way to keep someone's memory alive is to live in a way that would make them smile. Diba? Easy, the best way to keep someone's memory alive is to live a way that would make them smile.
Trip yung bago mabuhay ka ng alam mong sasaya sila. Di ba? style. Ano sagot mo? Bitch, don't kill my vibe. You've become bitter, naging kupal para sa atensyon. Dito sa Bitch, Don't Kill My Vibe, isang kantrake ni Kendrick Lamar na It's All About Loner, no? Parang ganon. Pakinggan nyo na lang, Bitch, Don't Kill My Vibe. Parang gusto mapag-isa, di ba? Huwag nyong patayin yung vibe na nararamdaman ko kaya, parang ganon. Don't kill my vibe. You've become bitter, naging kupal para sa atensyon. Wala na kasing nagmamahal, kaya ganun. Wala kang asawa, walang anak, girlfriend, di pa ata nagkakaroon. Nanay mo lang, source mo ng genuine love, na wala pa yun. Sa isang post mo, sabi mo, di ka mag-aasawa. Gusto mo lang habang buhay, alagaan ng iyong mama. Sweet naman, madalas pa kayo magsama sa kama. Sa totoo lang, hindi na ako kumanta ng Sweet Home Alabama. Pero di ko ginawa kasi ako na ay nagbago. Kupal pa rin, pero di na masyado. Nung binabasa ko caption mo about her death, paiyak na ako, kaso sa dulo nag-promote ng pantasigago. Pero kahit dinikit mo sa sub-story ang konti ng views, tapos dinis mo na hindi nag-hit yung all-in ko sus. Bitch, stop with the blues. If I'm in your shoes, I'll sing to give her life more meaning. Not use death as excuse to... Maganda yung sinabi niya dito, mga tol, no? Stop with the blues, no? Kumbaga, ang point dito, mga tol, no? Kung ako yung nasa sitwasyon mo, no? Gagawan ko ng kanta, yung nanay ko. Kumbaga parang, I'll sing to give her life, more meaning. Kumbaga mabigyan ng kahulugan pa ba? Kumbaga yung meaning yung pagkawala ng mama mo, no? Hindi siya maging excuse ng pagkamatay, di ba? I'll sing to give her life more meaning. Yeah, I agree with that, Shay. I think payo siya na parang distract kanina. Masakit, pero payo siya eh. Excuse to be depressed. Kaya ganyan ang way mo nung pag-iingay. Gising, hindi ganyan si Aubrey. Di kami sanay, wala ka ng inay. Matagal na siyang patay. Gusto ng mama mo mag-move on ka, di maging pilay. What the heck? Gusto ng mama mo mag-move on ka, di maging pilay. That's what I'm talking about, mga tol. And kung mapapansin nyo, tinawag ditong Aubrey ni Shay, si Abra, kasi sa flip top, as far as I remember, si Saito yung tinawag na Abra sa umaga, Aubrey sa gabi. So I think yun yung napiling way ni Shay para gamamit ng Abra. Some will say, dick move ginawa ko, paano, di mo matang... Totoo, dick move yung ginawa ni Shay. Kasi below the belt, so ganun siya, kaya dick move below the belt. Wow, bars. Kaya dinikdik sa mukha mo. My purpose is to heal like a medic sa tula ko. Gusto mo yun, di ba? Medic sa mukha mo. Dito mga tol, although ginagawa ng bakla dito si Abra, medic sa mukha mo. Gusto mo yun, di ba? Eto, my purpose is to heal like a medic sa tula ko. Umaga parang concerned pa rin di ba? Concerned pa rin sa nararanasan at nararamdaman ni Abra. No, paano di matanggap kaya dinikdik sa mukha mo? Concerned pa rin naman siya. But I don't give a fuck if you want a dick on your face. Na kung pakialam sa trip mo what taste. Di ako tulad mong feeling Cerberus. Gatekeeper ng gate ng underworld, banning armies sa hip-hop estate. Kala ko maalam ka sa midst ng... Yan kasi mga tol, no? Nagiging gatekeeper ng gate si Abra, no? Na yun nga, yung mga gustong pumasok sa hip-hop, hindi niya pinapapasok. Parang ganon. Pwede ba yun? But you wait, duty ni Cerberus. I stop the ones who flee or escape, not decide who can enter. Leave it to fate and di lahat for the culture. Some just wants to be entertained. Eto, maganda tong sinabi nito. Bigyan ito ng 10 points. 10 out of 10. No? Kala ko ba alam mo yung yung trabaho ng Cerberus, no? 'Di ba? Kala ko may alam ka sa mga myth, mythology and the Greeks. Pero ba't di mo nalaman na ang duty ni Cerberus ay pigilan yung mga gustong lumabas. Hindi mag-decide ka kung sino yung papasok. Kasi lahat pinapapasok ni Cerberus. Pero
yung lalabas, yun yung papatayin niya. Yun yung duty niya, kung sino yung mga lalabas. Hindi yung papasok sa gate. Wants to be entertained at paki mo kung fans nila'y underage. Ganun ka din naman, stop acting na hindi ka relate. Feeling safe, kesyo raps in a ridiculous state. Sabay kanta niya ang laman ng IDs at complaints. Where's the sense in the bullshit you made? Anong paki kung fans nila'y underage? Ito na nga mga tol, na parang ang SB19 pinagtatanggol ni Shay laban kay Abra. Ganun yung nangyayari di ba? Kumbaga wag mo silipin yung mga yan. Kasi, to be honest, nagtatanim din naman talaga ng mahirap na pawis dugo yung mga yan di ba? So, sino ba naman tayo para sumilip na mga ganun? Music is self-expression and we're all from a different place. So it's subjective, some treasure what you see as a waste. But what the shit is showing kids expressing here is insane. Ito mga subjective kasi when we talk about, sabihin natin na parang gusto nila maging hip-hop, no? Or something like that, no? Ngayon, kung sa tingin mo, basura yung hinaahain nila. Some treasure, no, what you see as a waste. Yun yung nakikita ng iba. Kung sa'yo, sa tingin mo, na basura, sa kanila, treasure yun para sa kanila. Kids expressing here is insane. Manggagaya, carbon copy, same is true in your case. Kendrick wannabe, di bagay sa patweetams mong face. Ito na nga, yung manggagaya, carbon copy. So, SB19 nga pinagtatanggol dito ni Shay. Or binibigyan lang ng justification. Bit ng mais, sa not like us na beat mo pinace. At kaya nandis kasi si Idol nakipag-beef kay Drake. Bit ng mais sa not like us na beat mo binis. Okay, yung beat ng mais na track ni Abra, naka-base sa not like us. Di not like us. No, something. Okay, nandis kasi Idol nakipag-beef. So, alam niyo naman, may Kendrick, tsaka si Drake, may beeping na nangyayari, di ba? Hanap ko mo, pag-isip niya, di na piniplay. But I ain't playing, got a son, I need to teach this to pray. Stand up for yourself, don't let them treat you this way. They disrespect you, make sure they will never do it again. Okay, rival? Ito naman mga tol. Rival? Dito naman, hanap ka laro pag music nyo di na piniplay, no? Kumbaga parang hindi na nilalaro, naghahanap ka ng kalaro or hindi na pinapatugtog. But in playing, garasan, you need to teach. So, may responsibilidad na Daddy na talaga si Shay. So, may responsibilidad siya na bantayan, turuan, something like that. Stand up for yourself, don't let them treat you this way. Hoto mo, di ba? Ang galing. Na ano siya mga tol, nagpapayo pa rin siya as Kuya Shay. They disrespect you. Make sure they will never do that again. Huwag mo na gagawin Okay, rival, tagal na niyang di-debate. Since malulong ka sa coke at pag-choke with pistol sa stage. Ito mga tol, meron na ditong accusation. Since malulong ka sa coke at mag-choke with pistol sa stage. Pero, hindi mo naman pwedeng i-demanda yan kasi, bakit? Ano ba? Coke lang naman soft drinks, something like that. Diba? Mag-choke sa pistol, sa laban sa flip-top. Double meaning Mga dati kong haters are now singing my praise cause I raised the bar. I'm like you sa pop group na ikipag-praise. Ito mga tol, yung mga haters ni Shay singing my praise. No, ngayon, habang yun sa'yo, nakikipag-karera ka sa pop group. No? Yun nga, P-pop. By the way, ang hina ng disco aking error rate out of 100, maybe mga 8. Out of 100, maybe 8. Sobrang baba, no? Out of 100, what the heck? Yung accusation mo sa cover art, fatal mistake, ang peko'y one. Pero wag kang naniniwala naman ako na sobrang sakit naman nun, 8. Pero I think para lang sa beef na nangyayari yan, mayroon ko pa rin namang porsyento. Joke lang yan ni Kuya Shay. Never upon the sea of fuck 1818 pinay Porket nakatalikod doon na nag-originate Sa keeping ka lang ay alam sa true lang di kita hate Nag-reply ako kahit na di abilin yung bait Cause I can refuse a struggling artist that's in need of a break So it's okay. Tama nga tol, no? Kumbaga parang sinagot ka na ni Shay kahit kasi hindi siya tumatanggi sa naghihinangalong artist or nawawala ng career, no, na kailangan ng break. So, bibigyan kita ng break. Kung ito gusto mo, sige, bigay ko sa'yo. What the fuck, parang Eminem talaga si dito siya. From my plate, it's for me we could remember LAS as acting
Year of the Snake. So dito mga tol, sa last part mga tol, yun nga, it's all about dun sa magkakasama na sila na binreakdown yung battle nila eh. No, ngayon tumira daw sa likod si Abra. So ngayon, sinong fake? Year of the Dragon, last year, na nabanggit ni Abra, pero nilabas ngayong taon, which is Year of the Snake ngayon. So baka Year of the Snake. Kasi ask eh. Ganon. Alright. So yun lang naman, tamang pinakinggan lang natin ulit at hinimay ng ilan. Pero just like what I've said, bisitahin nyo lang yung live ko about kay Shay. Mas solid yung buhay na na-express ko doon kasi reaction video. Ito naman is it's all about review. No? So no, parang nagkukwentuhan lang tayo. Ngayon, hindi ko pa napapakinggan ang ginawa ni Abra at papakinggan na natin ngayon. Stop ko lang to. Tapos, record ulit ni Abra naman. So, expect nyo yung mga demo natin. Let's go!